Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence na ko po. Grabe pa talaga itong nangyari ngayon. Nabasa ko lang ito na merong parinig itong si Karen Davila tungkol sa nangyaring Senate hearing na kung saan inimbitahan si sino ba? Gerald, sino ba yung artista ng GMA singer noon? Tapos itong anak ni Nino Mulak, si Sandro Mulak. Tapos parang anong tawag dito, naramdaman ng netizen na sobra yung pag-criticize or sobra yung very insensitive daw ang ginawa ni Jinggoy Estrada sa comment tungkol sa ganun kabibig. Kaya sinabi ni Karen Davila sa kanyang post, "To our lawmakers, stop victim blaming. Treat victims with compassion and sensitivity. Reliving a traumatic experience is horrific, more so in public hearing. Stop barraging, asking, why did it take you 5 years? You should file a complaint immediately." Ito yung sinabi ni Jinggoy Estrada. Victims are scared. They feel ashamed. And this kind of public shaming will not help victims to come out. Let me remind our senators, you serve the people. You're not gods. So do not act like that. Kasi ang mga tao criticize on how harsh si Jinggoy Estrada, kina Sandro Mulak at Gerald Santos. Kaya hindi na nakapagpigil si Karen Davila na sabi ni Karen Davila, hindi kayo Diyos. You serve the people. Huwag niyong hayaan na anong tawag dito, yung public shaming ang ginawa niyo because you're not helping the victims. Ito naman ang sabi ng mga netizen. Maganda ang ginawa mo, Karen Davila, for speaking up. Sabi dito, thank you, Miss Karen, for this to enlighten the mind of our senator, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. On the other hand naman, kabibig, ay nagbigay na naman si Jinggoy Estrada ng kanyang opinion, opo, tungkol sa tawag dito, yung statement niya kay Sandro Marcos. Hindi pala, Sandro Mulak at Gerald Santos during the hearing. Ang sabi naman ni tawag dito, ni Jinggoy Estrada, sumagot siya kasi parang ang daming nag-criticize sa kanya. Ang sabi naman ni Jinggoy, it was never my intention to victim blame or humiliate those who have come out to disclose the tragic realities happening in the movie industry or entertainment industry, but rather to address a systemic issue that has been hurting our artists and workers. My passionate approach, which did not sit well with the public monitoring in proceedings, stems from a deep frustration that this problem has persisted for years. Wala pa kong intensyon na baliwalain ang naramdaman ng mga biktima ng pag-uuabuso or kung anong klaseng harassment. Ngunit bilang parte ng industriyang ito, hindi ko kukonsintihin ang ginawa ng sinasabing may otoridad o kapangyarihan sa industriya. Pero the way you question Senator Jinggoy Estrada is somewhat makaka-intimidate. Parang ikaw sana ay humihingi ng tulong, pag-unawa, para yatang the way how you question them is the way you judge them directly or parang it's public shaming actually. Yun mga kabibig. Yun ang sinagot ni Jinggoy Estrada na hindi niya intensyon na i-victim blame or i-humiliate yung mga tao. Kaya hindi na ni Karen Davila na sumagot talaga. 'Di ba? You are not God. Para yatang may naalala ako sa word na you are not God. Para itong sabi ni Sara Duterte, hindi ka Diyos, 'di ba mga kabibig? Oh, hindi ka Diyos, politiko ka lang. 'Di ba? Yun ang sabi ni VP Sara. Ngayon, sinabi ni naman ni Karen Davila na you are not God. You need to you serve people, 'di ba mga kabibig? On the other hand, kabibig nako, para yatang hot seat ngayon si Jinggoy Estrada sa trending na video, TikTok video. Pero nagsalita na si Jinggoy Estrada tungkol dito kasi napag-usapan talaga at talagang, nako,
Sabi pa ng babae sa video, "Wag niyo akong hinuhoy-hoy porke senador kayo." 'Di ba? Nagsalita na si Jinggoy Estrada mga kabibig. Sabi niya, ang pagpapalabas at pagpapakalat ng mapanirang TikTok video ay malinaw na may bahid politika. Kung bakit ngayon ito ipinakalat, tanging ang mga nasa likod nito ang siyang makakasagot. Kung it's all about politics, well, nandun ka sa politika. So, anong magagawa mo? You have to explain your side. At nag-explain ng side naman si Jinggoy Estrada. Pero may nakitang iba ang mga netizens sa video. Hala, ano yan kabibig? Ito mga kabibig, i-share ko ang picture ha. Ito yung picture na nakitang may kakaiba sa video. Ito mga kabibig. Ito daw ba pistula ba? Ito baril ba mga kabibig? Na kumpanyo ni Jinggoy Estrada. Ito mga kabibig, oh. Dito mga kabibig. So, hanapin ulit natin ang video. Kasi sabi dito, oh, Jinggoy's companion brings out his gun. Good thing someone was recording the incident. If the situation had escalated and he discharged his firearm, what were you guys, Jinggoy, going to do? Plant evidence and says she had a gun? Hala ka, mga kabibing. Sabi pa ni ano ba, Ping Ping will tweet, Mr. Jinggoy Estrada, the days of being in a position of intimidating citizens is over. The time is not far when pieces of shit like you get handled on the street. May mga komento din ang mga netizen tungkol dito. At nag-comment si JV. Sino ba si JV? O, ito na natin. Iba pala to. Sabi dito, context please. There was a fire in San Juan and people were shifted to an evacuation center. Yun na nangyari. This guy had to come early but he came very late and insisted on meeting the people who had already retired to rest after the ordeal. So late palang pumunta si Jinggoy Estrada doon. Tapos, gusto ni Jinggoy kausapin yung mga tao. Pero ang mga tao, pagod na pagod na. Di ba? Si Jinggoy really insisted na kausapin ko, mamigay ako ng ayuda. Pero pagod na yung mga tao. Di ba? So yun pala ang nangyari kabibig. Kasi may statement din si Jinggoy Estrada tungkol dito. So panoorin natin ang video ulit ha. Saang part ba yung may baril no? Actually, kung hindi ito na ipalabas na video, no, hindi na natin alam na may nangyayaring katulad nito. Kasi, can we consider this one as abuse of authority? Can we consider this one as, anong tawag dito? Abuse for, tawag dito? Pwede ang Gabriela mag-react tungkol dito, di ba? At parang inaabuso, yung parang tinatakot yung babae, di ba mga kabibig? Let's continue mga kabibig. Ito pala yun, may baril? Ito pa yun? Ayaw magpapasok ng ano. Saan ba yung baril? Ayaw magpasukin. Saan ba yung baril? Dito. Yan. Ito pala. Ito. Ito solo natin. Yan pala mga kabibig, may dalang baril. Hala, grabe. Yan yan. May baril mga kabibig. Nakakatakot naman yan. Di ba mga kabibig? Nakakatakot talaga. Ito yung nakita ng netizen. Alam mo naman mga netizen talagang inoobserbahan kung ano ang nangyari. Diba? So sana itong babaeng ito ay magsalita at magbigay linaw dun kung ano ba talaga ang katotohanan.
Ito na area, oh. April daw ito nangyari mga kabibig. April, so mga ilang buwan na, oh, yan oh, may pistula dyan, may baril pala. April para ito nangyari mga kabibig, na gustong bumisita ni Jinggoy Estrada at magbigay ng konting, ano ba, ayuda, pero late daw. Sabi naman ng isang Twitter account na late daw dumating si Jinggoy. Tapos, he is insisting na dapat makausap or magbigay ng ayuda. Pagod na daw yung mga tao doon. So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kapipi? Parang ano no, parang mali ba ang binoto natin? Or may pagkakataon ba tayo baguhin ang sistema at yung mga abusadong politiko sa kanilang power ngayon? So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Comment down below kung ano ang iyong opinion tungkol dito. Sana no, may Senate hearing tungkol dito. Hindi naman masyadong old video ito. At hindi naman old story or nangyayari ito. April pa yun. So May, June, July, mga 4 na buwan pa. So pwede itong pag-usapan sa Senado at matingnan kung ano at meron bang kasalanan si Senator Jinggoy Estrada at malaman ng sambayan Pilipino ang totoong istorya. Di ba? Makabig. Nakaka-threat naman to. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.